Iyak. Buti na lang, may transferable pa. No? Ayan. Ano ba yung unahan ko? KYC. KYC. Bakit makumpay? Ayan. Sino po ba ang mga hindi na KYC? KYC is ang requirements ko para mag-KYC, no? Para dun sa mga bago, di ba, kung nag-download tayo ng pilot form, sabihin nyo lang dun sa mga invite nyo. Download na yung pilot form sa browser app doon sa Play Store. Kung nag-download nyo yung pilot form app sa browser sa Play Store, nandun na sa cellphone niya, i-click nyo po yung pilot form. So, mag-open siya, may nakalagay doon na continue to Facebook at saka continue to phone number. So yung dalawang yun, dapat ma-verify yun. Continue to Facebook nyo muna kung kanila talaga yung Facebook. No? Kapag sa Facebook, pag-open ng platform, mag-automatic yun, babasahin ni system yung kanya pangalan sa Facebook. So ang pangalan mo sa Facebook ay hindi totoo. No? Hindi siya totoo. So, ang nakalagay dun sa platform ni Pi, ang pangalan mo na hindi totoo. So, anong gagawin? Kasi dapat ang ilalagay doon na is real name. So, mayroong binibigay ang system ng 13 days doon sa nag-register through Facebook. So, babaguhin niyo yung pangalan nyo kagad. May nakalagay doon na update. No? Click nyo yung nasa kanan ng pangalan, update. Ngayon, nandun yung mga box niya, papalitan niyo yung pangalan niyo ng real name. Kasi ang mga pangalan niyo sa Facebook ay hindi totoo. Kapag hindi niyo pinalitan within 13 days, 14 days na, wala na kayong chance na mapalitan yun. Hindi na siya mai-edit. So, yun po ang problema ng marami, kaya nasasayang yung mga Pico nila, hindi sila na verify. So, nare-reject yung kanilang KYC. Pagkatapos ma-register through Facebook, punta ka agad kayo dun sa profile tab, dun sa tatlong guhit sa kaliwa ng ating screen. Click nyo po yun, dun sa pinakababa nakalagay ang profile, puntahan nyo agad yung email, Facebook, ang Facebook automatic na yun, naka-check na yun. Email at saka yung phone number. Sa email, verify nyo lang yun, maglagay kayo ng email, tapos click verify, pupunta kayo dun sa email nyo, andun yung message ng Pi Network, click here to verify. Click nyo lang yung kulay blue na word here para ma-verify yun. So pagka na-verify na, balik ulit kayo dun sa profile, puntahan nyo naman yung phone number. I-add nyo kaagad yung cellphone nyo. Kasi kapag once na nawala yung cellphone nyo or makalimutan yung Facebook account nyo, karamihan sa inyo, hindi nyo na alam yung Facebook account eh. Yung email at saka password, diba? Kasi nakasave nyo yun sa cellphone. O, sinisave nyo lang pero hindi nyo alala yung anong password, diba? Yun yun. So kung may phone number pa, i-add nyo agad. Pagka-add ng number, bibigyan kayo ng create password. So yung phone number na in-add nyo, tsaka yung password na ginamit nyo, yun ang magkasama kapag nag-login kayo kay Pi. Kung sakaling wala na yung Facebook nyo. Kasi minsan makalimutan nyo na eh. So kapag nag-sign out or lilipat kayo ng ibang phone, doon kayo mag-login, gamitin yung phone number at yung password na ginawa nyo. Yun po yun. Kapag walang Facebook. Pag may Facebook, ilagay nyo muna sa Facebook sa bagong phone bago nyo ilagin si Pi. So mag-automatic yun. Nakuha nyo po ba? Pag lumipat ng ibang cellphone, gamit ang Facebook, ilagay nyo muna sa Facebook bago si Pi. Kasi mag-automatic yun, nababasahin ni Pi Network ang iyong Facebook na nakaregister kay Pi. Okay po? Kapag walang Facebook, yung phone number na in-add nyo sa kanya, tsaka yung password na ginawa nyo. Okay po? So doon sa phone number, kahit makalimutan nyo yung password, pwede nyo pa rin malalagin kasi mayroong update ng password. So kailangan nyo lang ng load para mag-generate ng password sa account nyo. Yun ang kagandahan doon. Ang problema kasi sa Facebook, gagawa kayo ng email para
ma-verify niyo yung Facebook niyo na ilagay niyo sa... Ang hirap kasi ipaliwanag eh. Ang hirap masalimuot pag sa Facebook. Hindi katulad sa phone number. Phone number lang tapos password. Pag nakalimutan si password, update password mo lang. Pero kailangan mo lang ng regular log. Okay po. Ano pa? After nung sa bagong registration po ito after ng profile, para makapag-agree ng mga ng mga kamag-anak nyo, kapatid nyo, kakilala nyo, kaibigan nyo, hindi nyo alam paano i-register sila eh. After ng profile, na-verify nyo na lahat ng account nila, punta na kayo dun sa Mainit tab. Doon pa rin sa tatlong guhit, Mainit tab, tapos pag-open ng Mainit tab, yung nakalagay doon na unverified, transferable, pang-migrate. Sa baba may nakalagay na Mainit checklist. Yung Mainit checklist natin, requirements yun para ma-KYC. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang kailangan nyo lang gawin doon ay yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay po. I-click nyo lang number 1, sign in yung Pi browser, kaya pinapadownload ko agad yung Pi browser. Kasi isa-sign in yung Pi browser eh. Kapag inuna nyo si Pi browser buksan, hindi nyo makikita ang apps doon sa loob ng Pi browser. Kasi bakit? Hindi pa sa connected doon kay Pi apps or Pi network. Kailangan nyo i-connect nyo muna si Pi browser, kaya may nakalagay doon na sign in to Pi browser. So, i-connect niya si Pi browser. Ayan. Pagkatapos number 1, number 2, create wallet. Create ako ng wallet, generate ng passphrase. Yung passphrase, screenshot mo kaagad. Or i-copy nyo muna, tapos screenshot. After ma-screenshot, ilista nyo na. Ang importante yung passphrase no, ilista nyo kaagad sa notebook nyo. Kasi once na masira ang cellphone nyo, pagkagawa nyo pala ng passphrase, nasira na. Boom. Ayan. So wala na kayo, magpapanibago na naman kayo. So number 2, create. Pagka-create ng passphrase, sa number 3, i-confirm nyo yung bago nyong passphrase. Okay po. Ilagay nyo lang doon yung bago nyong passphrase. Click nyo lang doon, okay. Confirm na yon. So kung ano yung naka-confirm sa number 3, yun yung wallet na pagsisendan ng inyong PiCoin. Kung hindi po yun ang wallet na ginagamit nyo, iba yung naka-confirm sa number 3, eh hindi nyo talaga makikita yung laman nyo. Okay po. Sa number 4, lock up. Ang ginagawa ko sa lock up na yun dahil mga bago, mga 1.5, 2.5 lang may ipon nila or 10.5. Ginagawa ko 25% tapos 3 years. Ibig sabihin, 25% lang yung nakalock within 3 years. So yung 75% naka-open. So doon sa 1.5 niya, 25% lang nakalock. So marami siyang magagamit sa 75%, di ba? Kasi maliit lang yung maipon nila. Pero kung masipag kayo, ang 1.5, di ba, makukuha agad sa invite? Oo. Kung mag-invite kayo isang daan ka tao, ewan ko lang, 100 agad, isang araw lang. Ganun kabilis yun. Kung mag-invite kayo, mabilisan na lang. Itong mga 2019, 20, kung mabilis kayo mag-invite, may 1,000 katao dyan. Hindi may 1,000 kang agad na Pi. Yes. Ganun lang simple yun. Yung iba kasi nawawalan ng gana dahil ang tagal kumuha ka 1.5. Hindi mag-invite. Para mabilis. 1.5 kada isang invite eh. Yan, tapos sa number 4, yung number 5, automatic na magkulay green yun kasi yun, na-verify mo na yung Facebook mo. Pero i-verify nyo pa rin yung phone number nyo Kailangan nyo ng regular load. 15 pesos kada send sa international. So mag-load kayo ng 50 kasi itong Globe tsaka Smart, ewan ko ba dyan, wala ka namang utang pero kinakaltasan ka ng utang. Kasama ng mga crocodile Ayan. So number 5, verify yung Facebook tsaka phone number. Pag hindi nyo na-verify, ayan, kulay-kulay yan. Iwan ko na lang ano mangyayari dyan pag uwi. Pag hiningihan kayo ng verification, hindi nyo na mabe-verify.
nawala si SIM card, nawala si Facebook, iwan ko na lang. Habang maaga, gawa niyo na ng paraan niya. So number 6, yun, 24 hours yung number 6. Pagkagawa niyo ng passphrase ngayon, mabubuksan si number 6, kinabukasan pa. Bakit kailangan i-confirm yung bagong passphrase ko? Kasi acknowledgement receipt yun. Nandun rin, ina-acknowledge mo na si AMLA ay pipigilan ka kapag ikaw ay sobra-sobra na kumuha ng pera o mag-withdraw ka ng sobra-sobra ngayon sa bangko. Si AMLA ang pipigil sa'yo. Kaya akala nyo, 41,000 ang file ng isa, 1 file lang yung isa, malaki na yung pera ng 1,000 pa, hindi. Oh. Parehas lang tayo. 1 file ako, 1,000 kayo. Kasi AMLA ang magpapantay sa atin. Okay po? Kaya pantay lang tayo. 1 pay ako, 1,000 kayo. O, sa isang buwan, magkano pera nyo? Parehas lang. Kasi hindi nyo mga anuan si AMLA eh. O, parehas tayo kay AMLA. Okay po. Ayan. So, number 6, number 7, sabihin nyo na mag-mining ng 30 days station. 30 mining station ang gagawin niya sa number 7 para magkaroon siya ng slot. Ang pinakamabilis dyan, para ma-migrate ka tsaka ma-KYC, 100% lock up. Oo. Huwag na kayo matakot kung mag-lock up kayo ng 100% within 1 year or 3 years. Kasi ano na yan eh, sigurado na yun. Pag na-KYC at saka ma-migrate, yun ang ano natin na parang napanalo sa loto eh. Pag na-migrate ka eh. Kahit gano'n kalaki yung file mo, kung hindi ka ma-migrate o mag-KYC, di ba? O hanggang ngayon, yung iba, malalaki yung file, hanggang ngayon, hindi pa KYC. Bakit? Sa investigation process ka. Yan. Eh kung 100%, wala kang sakit na maulo yung file working. Ay, 100% migrate ko na to. Di ba? Kasi pinipigilan nila yung tao na gumastos ng file ko nila. Ganun po yun. So number 7, number 8, pag na-KYC, walang issue, magkukulay green yung number 7, automatic yun, maya-maya, number 8 mo, kulay green na rin. So mabilis lang mag-validate na yun. So kapag number 6, nagkulay green ang number 6, magkukulay original yung number 9. So nakapila ka na for migration. Kapag hindi nagkulay green ang number 6, ibig sabihin, hindi pa kayo nag-acknowledge ng AMLA. So hindi magkukulay ng orange yung number 9. Okay, naka-stack po yung number 9 kapag hindi nagkulay green si number 6. Okay po. Yan bagong registration, no? KYC at saka bagong registration, trophy, phone book at phone number. So next yung sa ating